Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga ginigiliw kong kapatid, 40 araw na ang nakalipas. Buhat ng ating ipagdiwang ang maligayang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Ngayon naman ang dakilang araw ng pagdadala kay Jesus sa templo, sa hayagang pagtupad sa utos ng Diyos na itinadhana ni Moises. Ang totoong naganap ay ang pakikipagtagpo ng Mesiyas sa mga nananabik na tao para sa kanyang pagdating. Sa pag-akit ng Espiritu Santo, ang mga banal na matatanda ay naparoon sa templo. Sa tulong ng tanglaw ng Espiritu Santo, kanilang nakilala ang Panginoon at masaya nilang tinanggap siya. Kaya naman, tayo ngayon naririto at nagtitipon bilang tugon sa pag-akit ng Espiritu Santo. Tayo ay tutungo sa tahanan ng Diyos bilang pagsalubong sa Mesiyas. Makaharap at makilala nawa natin siya ngayon sa pagsasalo at paghahati-hati ng tinapay hanggang sa kanyang maningning na pagpapala. Kung meron kang kandila kapanalig, pwede mong sindihan at atin ito ngayong babasbasan. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng kaliwanagan. Ang liwanag na tatanglaw sa lahat ng bansa ay yung pinakita ngayon sa banal na si Simeon. Gawin mong banal at basbasan ang mga kandilang ito na hawak-hawak namin. Kami na bumubuo ng iyong sambayanan sa aming pagdadala nito, kami naway marapatin mong umawit ng pagpupuri para sambahin ang ngalan mo. Sa aming paglakad sa landas ng iyong kabutihan, kami naway loobin mong sumapit sa di magmamaliw mong liwanag. Si Jesucristo na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Halina tayo lumakad sa Panginoong. Sa Panginooy humarap, kapayapaan niya at galak ay taglayin nating lahat, sumamba at magpasalamat. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't itinagdala
masamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inilulog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiba sa mga tao at ngayon dinala sa iyong banal na templo, kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mari na pong patayin ng sindi ng kandila. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makakaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat sila maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang puon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Yamang ang mga anak na tinuturing ng Diyos ay tao, naging tao rin si Jesus tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maigupo niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa gayon, pinalaya niya ang lahat ng naging alipin habang panahon dahil sa kanilang takot sa kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan,
kundi ang lahi ni Abraham. Kaya't kinakailangan matulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin at tapat, naglilingkod sa Diyos at naghahandog ng hain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sapagkat siya may tinukso at nagbata, kaya ngayon matutulungan niya ang mga tinutukso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong dinakila. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Sapagat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalan ay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na pinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo. At nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hiningi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos ng wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ikalawang araw ng Pebrero, pagdadala kay Jesus sa templo, Candelaria, Candle Mass. Kapanalig, yung kandila po na benendisyonan, gamitin mo yan pag nagdadasal ka. Lalo na kapag matindi yung ipinagdadasal. May bagyo, may trahedya, nasa ospital, yung mahal sa buhay, may exam, may a-applyan kang mahalagang interview o kaya trabaho. Yung kapag matindi ang hinihiling, ang pangangailangan, buksan mo, sindihan mo yung kandila na nabendisyonan. Ito ang gagabay sa iyong pagdarasal. Kapanalig, hindi po anting-anting ang mga kandila, ha? Hindi po yan pampaswerte. Ito po'y gabay. Yung mga kapag sinisindihan mo yung kandila, yung bang alam mo, si Jesus ang ilaw, na kung paanong kayang-kayang talunin ng ilaw ang dilim, kayang-kaya ring talunin ng ilaw na dulot ni Jesus ang anumang kadiliman sa iyong buhay. Di ba kapanalig, napansin mo naman, hindi ka pinababayaan ng Diyos? Oo, may mga dilim
Ano ba yung mga dilim sa buhay mo? Takot, lungkot, pagod, o kaya pagkawala ng pag-asa. Yung bang hindi mo malaman kung anong gagawin, kung saan pupunta. May mga dilim na dumadating sa buhay natin. Pero di ba nung nagdasal ka, nung nagsimba ka, nung tumawag ka sa Panginoon, talaga naman, napapawi yung dilim. Nagkakaroon ka ng lakas, nakakabangon ka muli, nagagawa mong magpatuloy. At dinadala ka ng Diyos sa tamang daan. Dinadala ka ng Diyos sa liwanag. At natutupad unti-unti ang napakagandang plano ng Panginoon. Hindi man natin nakikita ang buong larawan. We may not see the whole picture, pero alam ni Lord kung ano ang dulo. Alam ng Diyos kung ano ang ending. Tayo hindi pa natin alam eh. Pero si Lord alam na. Sa huli, magtatagumpay ka. Sa huli, mananalo ka. Sa huli, ang mga luha mo ay babaguhin at gagawing kagalakan. Pero sa ngayon, hold on tight to that candle. Kahit maliit yung kandila, kahit maliit ang ilaw na idinudulot ng kandila na yan, sapat na yan to make one step, another step, another step. Kahit pa isa-isang hakbang. Pero alam mo taglay mo ang liwanag ni Jesus. Taglay mo si Jesus. You could never go wrong. Hindi ka maliligaw. Hindi ka mapapahamak. Dahil taglay mo ang ilaw na gagabay sa iyo. Ang ilaw na si Jesucristo mismo. Si Jesus ay dinala sa templo at ngayon din po ay 40 days pagkatapos ipagdiwang ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. Dinala si Jesus sa templo, nag-alay po sila ng mga kalapati o kaya bato-bato. At doon sa templo, nakilala si Jesus ng dalawang tao, si Simeon at si Ana. Ito rin po yung tinatanong sa atin ng kapistahan na ito. Nakilala mo ba si Jesus ng Pasko? Nakilala mo ba si Jesus nung Santo Niño? Nakilala mo ba si Jesus ngayon pong mga karaniwang panahon? Papasok na po tayo sa Quaresma. Malapit na po, February 18, yung Ash Wednesday. Nakikilala mo ba si Jesus? Nakikita mo ba ang kamay ng Diyos gumagalaw sa buhay mo? Nakikita mo ba si Lord inililigtas ka, pinagtatanggol ka, iniaadya ka? Nakikita mo ba si Lord pinapagaling ka? Pinapalakas ka? Ginagabayan ka sa tamang landas? Tapos si Lord, itinasa katuparan yung maganda niyang plano sa iyo. Nakikita mo ba ang Panginoon? Payagan mong tanggalin ng Diyos ang dilim sa buhay mo. Aminin mo, kapanalig. Kasi kailangan aminin Ano ba yung dilim na yan sa buhay mo? Aminin mo. Nagkasala po ako, Lord. Bumagsak po ako. Natukso po ako. Lord, napapagod na ako. Nalulungkot po ako. Natatakot po ako. Lord, wala na po akong makitang paraan para magpatuloy. Nawawala na po ako ng pag-asa. Tulungan mo po ako. Kapanalig, yung pagtawag mo na yan, yung panaghuy mong yan, yung pag-iyak mong yan, yan ang magsisindi ng liwanag ni Kristo sa buhay mo at siyang magbibigay sa iyo ng lakas to take one step and another step and then another step hanggang sa nakikita mo, binabangon ka na ni Lord, nakakalakad ka na, nagiging maayos na yung daan, nakalagpas ka na doon sa lubak-lubak, nakalagpas ka na doon sa matinding pagsubok, napagtagumpayan mo na. Yung mga matitinding problema na akala mo, wala nang solusyon, hindi ka na makausad, wala nang pag-asa. Pero habang nagdadasal ka, inaakay, ginagabayan, hinihila ka ni Jesus patungo sa tamang landas. At pinapaalala sa iyo,
hindi ka nag-iisa. Kaya masarap magdasal ka panalig na may kandila. Kahit isang kandila lang. Ako sa kwarto, mayroong table, doon nagdadasal, isang kandila. Yung isang kandila na yan, yun yung nagpapaalala, hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord. Nakikinig sa iyo si Lord. At hindi ka pababayaan ng Panginoon. Because that light symbolizes Jesus. Si Jesus na ilaw ng ating buhay. Ang ganda po nung sinabi ni Simeon, kunin mo na Panginoon ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Kapanalig, kaya bang sabihin to? Nakakatakot sabihin to. Mahirap sabihin to. Yung bang, Lord, pwede na. Lord, kunin mo na. Nagawa ko na po, Lord eh. Pakiramdam ko, nagawa ko na yung purpose ko sa mundo na ito. Nagawa ko na yung mission na iniatas mo sa akin. May mga tao na po akong nailapit sa iyo. May mga tao na po akong natulungan. Medyo mahirap sabihin to, kapanalig na. Pero si Simeon, kaya niyang sabihin. Kasi talaga, natupad na yung pangarap ng Diyos para sa kanya. Nakita niya si Jesus. Nakita ng kanyang mga mata ang tagapagligtas. Kapanalig, ikaw, kaya mo bang sabihin to? Kung hindi, gawa tayo ng paraan, ha? Kasi ngayong araw na ito, may pagagawa si Lord sa'yo. Napakahalaga ang pagagawa niya. Gawin mo. Opo, may dilim, may pagsubok, pero hawak mo ang kandila, ang liwanag ni Kristo, hindi ka nag-iisa. Kahit napakahirap, kahit parang may sakripisyo, kahit parang may sakit, gawin mo. Kasama mo si Lord eh. Makakaya mo yan. Mahalin mo yung asawa mo, alagaan mo yung mga anak mo, maglingkod ka sa simbahan, sa parokya, doon sa barangay ninyo, tumulong ka sa kapwa, gawin mo yung tama ngayong araw na ito. And at the end of the day, pwede mo sigurong sabihin yung sinabi ni Simeon, Lord, salamat. Nakita ko po yung dapat kong gawin ngayong araw na ito. Nakita kita. Tinutulungan ako, gumagalaw sa akin. Sana bigyan niyo pa ako ng isa pang bukas. Bukas ulit, Lord. Pero kung hindi man, maraming salamat. Kasi nakita ko ang pagliligtas na ginagawa mo. Siguro pag medyo matanda na tayo, mas makakaya natin itong sabihin. Pag maputi na ang buhok, medyo may sakit na, medyo bedridden na, sana ito rin yung masabi natin. Yung bang isang buhay na walang regrets, yung bang isang buhay na talagang nagmahal ka, yung isang buhay na talagang gumawa ka ng paraan to obey the Lord. Just like Simeon, just like Anna, nawa sa bandang huli ng ating buhay, hawak-hawak natin ang kandila, ang liwanag na dulot ni Jesus, at magawa nating sabihin, kunin mo na Panginoon ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong tagapagligtas. Amen. Nagniningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa at kaluwalhatian ng kanyang bayan. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nagalay ng kanyang bugtong na anak para sa atin. Ating itutugon.
Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang simbahan sa buong mundo, naway ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang mga may kapangyarihan, naway maglingkod sa lipunan nang may pag-aalay ng sarili, magkaroon ng tapang na magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Tayo naway mabigyan ng sigla ng pagiging masunurin ng Birheng Maria at ni San Jose na laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng kanilang mga sariling halimbawa, mahikayat ng mga ama at ina ang kanilang mga anak sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Ang yumaong mahal nating sa buhay, naway humayo sa kapayapaan ng Diyos at magdiwang ng walang katapusan sa piling ni Maria at ng lahat ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, nasa kadiliman kami kung wala ka. Magdingning nawa sa amin ang iyong liwanag upang sa aming sariling paraan kami maging mga salamin ng iyong liwanag. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin mga kapatid upang itong ating pag-aalay kalugdan ng Diyos mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahain ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maiandog ang tupang maamo at walang bahid dungis. Si Jesucristo na iyong anak at aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy dinala sa iyong templo ang anak mong dati ng di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang pinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan.
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sumasamo kami, magsasalo-salo sa katawat dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Elias na aming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kanyang nabiyak ng puso sa San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, O Diyos, Amaang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng Panginoong Jesus, tumawag tayo sa ating Ama na nasa langit.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan. Kapayapaan ka pa namin. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga ginigiliw, naririto si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Siyang liwanag na papawi sa dilim ng ating buhay. Pinagpala tayo natatanggap kay Jesus sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapasa aming lubusan ng iyong kagandahang loob,
na kanamtang ganap ni Simeon noong matupad ang kanyang inaasam, huwag munang mamatay hanggat hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan ang walang maliw na buhay sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo sa aming Panginoong Kristo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain at ingatan kayo at tambunin yung pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salutaris Hostia, Ecelicanis Hostium, Elabremur Hostilia, Darabur ver auxilium, Unitri noce Domino Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Kristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalo tigit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ang panalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan na ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nagalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Diyos at walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo po kami, dalawin ang tahanan na ito at alisin mula rito ang lahat ng mapadairang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling na amin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Gawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Panem de cielo prestis tiais. Omne delectament Domin sea bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribueque sumus. Ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iutas in shamus, qui vivis et regnias in saecula saeculorum. Amen.
Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin San Jose, kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.